Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. So bahagi yun ng dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, no? Sa mahaba nating paghahanda sa dakilang kapistahan na ito, katulad na ipinamanik natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa. Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya, no? At yung hamon na ipinamanhik ng Poong May Kapal, no? Na nawa ay alin, naway makakatagpo natin si Jesus sa Galilea, no? So yung ating mga pagbasa ngayon mula noong Sabado de Gloria, no? Kaninang madaling araw at itong araw na ito, ano, ay bahagi ho na sumasalamin sa mga pangyayari ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, no? Bahagi rin ho ng pagkilos na ipinamamanik sa atin ang isang dakilang karangalan ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos, ang katuparan ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo, pagtatagumpay laban sa kamatayan, at ang buhay na walang hanggan na idinulot sa atin ng Poong May Kapal, ano? So bahagi ho na kung saan ay pinaalala sa atin ang tawa, ano? Sabi nga natin, makatagpo natin sa Jesus, ano? Hindi lamang ang Kristong nakapako sa krus, ano? So bahagi ho, kaya anong sabi nga ho sa Ebanghelyo noong Sabado de Gloria, ano, ay matatagpuan nyo ako sa Galilea, ano. So ibig sabihin, kapag sinabi na yung Kristong nasa Kalbaryo, yun ang Kristong nakapako sa krus. Kapag narinig natin na si Jesus na matatagpuan natin sa Galilea, yun ang Kristong muling nabuhay, ano. So bahagi ho na wag nating kalimutan. At yung ating ding paanyaya, ano, sana kung anong dami natin natagpuan sa Jesus sa bundok ng Kalbaryo, madali tayong makarelate dun, no? Yung mga panahon na tayo ay naghihirap, ano, nalulungkot, nalulumbay, ano, bahagi yun ng pagkilos natin. Sana din ganun din kadami yung panahon ng pagkatagpo natin sa Kristong muling nabuhay, ano? Yung Kristong matatagpuan natin sa Galilea. Hindi o yung Galilea, ano, na kung tawagin natin ay doon sa Israel, ano. So kung tusin, kapag sinabi natin Galilea, napakahaba ho noon, ano. Isang probinsya ho yun kapag sinabi natin Galilea, ano. Sa Pangil, meron kaming Galilea, ano, yung kalimitan yung pinagkaroon. Dito may nakita ko rito sa Lubong, no? Barangay sa Lubong ba yun? Sa Lubongan, yun. Yan ba nagsasalubong? Hindi, ibang salubungan nandoon, no? Bakit tinawag na? Dati doon ginaganap yung salubong. Dati doon, kaya tinawag na salubungan. So may mga lugar, no? So nakita natin ang pagsalubong. Salubong, nino? Ng mahal na Birheng Maria at ni Jesus, no? At tayo rin nananalig na alin, nasa lubong na rin ni Rosario sa Jesus, no? Ginawa yung ating paniniwala, no? Kaya tayo nananalig na nasa lubong na rin ni Rosario sa Jesus, no? Sa kanyang muling pagkabuhay, kasi ito yung ipinangako ng Diyos sa atin bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, no? Na higit nating pakinabangan, lalong-lalo sa pagdating ng ating kamatayan, no? Bakit? Kasi si Jesus ay muling nabuhay, no? Si Jesus ay muling nabuhay. So yun yung kaganapan, no? Yung kaganapan ng pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Yan nga kung minsan sa ngayon, alam ko medyo may mixed emotion, no? Kasi hindi natin malaman kung tayo'y malulungkot o masasaya, no? Kasi yung ating liturhiya ay alin, magdiwang kayo't magalak, no? Pero sa gitna ng ating nararanasan sa pagkawala ni Rosario, no? Lalong-lalo na ng
kanyang mga anak, mga manugang, mga nagmamahal, mga apo, mga pamangkin, so bahagi yun ng pagkilos. Pero yun yung nawa yung pagtitiwala natin na huwag natin kalimutan yung alin, yung sa gitna ng kanyang pagkawala, makita natin na natagpuan niya si Kristong muling nabuhay. Yun yung paghuhugutan natin ng ating pagkilos sa daigdig na ito. At yun nawa yung magbigay sa atin ng lakas. Hindi ho yun bilang kung tawagin natin ay parang pabalat bunga, o kung tawagin natin ay paayos na proseso, hindi. Pero yun yung pinakasentro ng ating pananampalataya, na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya yung lahat ng ating pinaniniwalaan ay magkaroon ng kagana. Lalong-lalo na yung alin, yung buhay na walang hanggan. Kasi bakit? Si Jesus ay muling nabuhay. So, pagkakataon na patuloy tayo magnilay sa biyaya ng Poong May Kapal. Yun nawa yung makita natin. Tayo ay higit na maniwala na alin, si Rosario ay nasa piling na ng Diyos. Bahagi ko yun na kung saan ay pagkakataon na ating idinudulog sa harapan ng Poong May Kapal. Yun ay naihanda na natin, naihanda natin si Rosario, naihanda rin natin yung ating kalooban. Bagaman sabi nga natin, kahit na naihanda na natin, ay kuminsan ay naroon pa rin yung kalungkutan. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Siguro kung makapagsasalita ngayon si Rosario, anong pwedeng sabihin sa atin? Huwag kayong malungkot. Nasa piling na ako ng Diyos. At tayo rin nawa, ay yun din nawa yung maging bahagi ng ating damdamin. Magsaya tayo at magalak. Bakit? Kasi si Jesus ay muling nabuhay. Pagkakataon. At sabi nga natin, sa gitna ng ating kalungkutan, ano yung pwede natin gawin? Una, ay ipanalangin natin, magdasal tayo. Hindi natin may alis, bahagi ng ating pagkatao na tayo malulungkot. Walang taong hindi nalulungkot. Bahagi o yun. Pero sana, kapag nalungkot tayo, partikular sa maraming bagay at lalong-lalo na sa pagkawala ni Rosario, make it sa prayer. So, material for prayer. Yung ating kalungkutan ay maging bahagi ng ating panalangin. Ay yun nawa yung wag nating kalimutan na yung ating panalangin ay alin, maging bahagi ng panalangin. Alam nyo kung bakit ngayon ang panahon na ito, marami ang nagsisuicide. Kahapon lamang may nag-text sa Father, ay panalangin mo yung aking kapatid kasi namatay, na nag-suicide. 60 years old. 60 years old. So, hindi ko na itinanong kung ano yung detalye, Pero ngayon marami nag-suicide kasi bakit? Kasi nga ay hinahayaan natin na madala tayo sa kalungkutan, Madala tayo sa kalungkutan. Hindi sinabi ni Jesus na hindi tayo malulungkot. Pero sinasabi ni Jesus na alin, huwag tayo magpadala sa kalungkutan. Bakit? Si Jesus ay muling nabuhay. Bahagi yun. Lalong-lalo na ngayon, sabi ko nga, itong taon na ito, 2024, ay bilang paghahanda natin sa dakilang jubileo 2025, ng simbahan, ay tinlakda ng simbahan sa pamagitan ni Papa Francisco na rin. Ito ay taon ng panalangin. So, yun ang una nawa na huwag natin kalimutan. Malulungkot tayo, normal yun. Pero alin, magdasal tayo. Manalangin tayo. Kaya isang maganda yung ginagawa yung yung tayo mga Katoliko, mayroon tayong formal prayer. Okay rin yun na mayroon tayong tinatawag na spontaneous prayer, Yung magdasal tayo ng sarili nating dasal. Hindi naman pinagbabawal yun . Pero maganda ho kapag spontaneous prayer. Bakit ito? Yung tinatawag nating mga prayer of the church.
Katulad ng Ama namin na bagay ng malawalhati. Kasi kapag nalulungkot ka, mahirap gumawa ng sariling panalangin. Ano? Mahirap gumawa ng sariling panalangin kapag nalulungkot ka, umiiyak ka, ano? Pero isang magandang na itutulong sa atin kasi meron tayong mga formal prayer katulad ng Ama namin, na Baginoong Maria, ano? Regina Kelly, ano? Ay yung mga yan ay alin? Kapag sa ulado natin, kahit umiiyak tayo, nadadasal natin, ano? O nakakanta natin. No? So, pero yun, nainawa, wag natin, every time na malungkot tayo, unang gagawin natin ay din, panalangin. No? Gawin nating bagay ng pananalangin. Bakit? Kasi si Kristo ay muling nabuhay. Kay Jesus lang tayo kukuha ng lakas. Siya yung nagtagumpay laban sa kamatayan. Siya yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At sabi ko nga, kalimitan sinasabi ko, kung si Rosario lamang ay makapagsasalita sa atin, ano, ay ayaw ni Rosario na alin, na tayo ay manatili sa kalungkutan. Ano? Ay, bahagi ko yun na kung saan ay gusto niya alin, ay tayo ay magdumanas ng walang hanggang kaligayahan at sa daigdig na ito. Ano pa? So, bahagi yun ng pagkilos, alam nyo, kapag tayo ay nagdarasal, no, ay marami pang pwedeng ipagawa sa atin ng Diyos. No? Pero sabi nga natin, we have to do something. No? Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita natin. No? Kinakailangan na tayo ay kumilos, no? Na sa maliit na pamamaraan, no? Sa pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Poong Mikapal. No? So, halimbawa ay kasi sabi nga ko minsan kapag tayo nalulungkot, ano, kinakailangan ding kumilos-kilos tayo, ano, kasi alam nyo, napakahalaga rin yung yung sabi nga ng mga doktor, ano, ng mga nasa medical practitioner, ano, kaya kuminsan tayo ay napupuno din ng paglilingkod, hindi tayo nagkikilos, ano. So kinakailangan din natin kumilos, ano, any activity, ibig sabihin ay activity, mag-exercise, ano, o kundi kaya ay magtrabaho o magwalis, ano, magsaing, ano, we have to actively physically engage ourselves, ano, sa pang-araw-araw natin pag-ilos sa daigdig na ito. At maliwanag ko, ano, kasi doon dumalabas yung mga, sabi nga natin yung alin, yung happy hormones, no? May tinatawag tayong happy hormones no? Kaya kapag ang tao ay palagi na lang natutulog, no? Kahit na walang ginagawa, no? Ay hindi lumalabas yung happy hormones kung tawagin natin, no? Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Anything na kung saan ay makatulong tayo sa iba, no? Yung iba nalulungkot, no? Ay kausapin natin, no? So makatulong din sa biyaya na ipinagkaloob ng Poong Mikapal. Pero bakit saan tayo huhugot? Dahil si Kristo ay muling nabuhay. At si Rosario ay kasama na hindi lamang ng Kristong nakapako sa krus. Ngunit si Rosario ay kasama na ng Kristong muling nabuhay. No? At yun nawa, no? Ang ating idulog sa harapan ng Poong Mikapal ngayong araw na ito.